Sam Nielsen, sinasalakay na raw ngayon ng Department of Trade and Industry yung mga tindahan na nagbebenta ng mga marurupok, na mga walang kalidad, yung mga tinatawag na substandard na mga helmet para sa mga nagmumotorsiklong tulad ni Sam Nielsen. Sam, pasok! Yung iba may kang termino dyan, mga pirated na helmet. Oo, ano ko mo? Puso rin sa mga nagmumotorsiklo yung paggamit ng pirated. Taloko na! Pati helmet ng motorsiklo, pinipirata na rin. Pinipirata yan. Ay mapapansin mo yan kung gaano kalipit ano materialis yan? Mga karton? Taloko na tayo dyan. Parang plastic na pinalot. Lang yan namang buhay itong mga Pilipinas. Pati naman helmet ng motorsiklo, pinapirate? Ay nako, hindi nakakaligtas yan. Talaga ng pirata. Sa mga namimirata. Oo, kaya malalaman mo yan, Mike, dahil sa murang halaga rin yan, ano? Yung mga tinatawag ng mga substandard na helmet. Pero tuloy-tuloy na nga ngayon, itong ginagawa operasyon ng Department of Trade and Industry, DTI, sa pagpapatupad ng kampanya nito laban nga sa mga tinatawag na substandard motorcycle helmet sa iba't ibang panig sa bansa. Sa pauna ng mga tauhan ng DTI, Bureau of Product Standards, isa-isang sinusuyod na yung mga tindahan na nagbebenta ng mga naturang helmet sa maraming motorcycle shops sa Metro Manila at mga probinsya. Ayon dito kay BPS Director Pedro Vicente Mendoza, ginawa na nila hakbang sa 12 tindahan sa port area at Divisoria sa Maynila upang alamin kung sumusunod daw sa panuntunan nito mga tindahan at kung may kaukulang sertifikasyon mula na rin sa ahensya. Sa nasabing operasyon, marami Mike ang nakumpiskang helmet matapos ngang madiskubre ng inspection team nitong DTI na marami sa mga tinitindang helmet ay wala pang tinatawag na Philippine Standard o yung PS stickers at wala ring import commodity clearance o yung ICC stickers. O kung meron man daw, abay, pirated din yung sticker, Mike. Pirated din. Kaduda-duda daw yung mga sticker. May sticker nga, pero yung sticker, pinirata rin. Eto, Mike, ha? Ano ba naman yan? Ibigyan na kita ng tunay na halimbawa. Ang tanong, Sam, ganito. Sino nagpapasok yung mga helmet na yan? Paano mayroong ganyang karaming helmet dito sa Pilipinas na minamahal na? Alam ko, nagbabantay dyan yung Bureau of Customs. Ano ba itong pinapakain nyo sa akin? Tinapay ba ito? Hindi ko tuloy malasan. Hindi ko malaman tuloy kung ano ba ito. Ha? Hindi ba alam ng Bureau of Customs yan? Custom? Ano? Custom? Okay, Sam. Sige, salamat. Mainit ka ng ulo, Sam. May motor ka na lang dyan. Samantala may galaw sa pagsalakay naman ng DTI Calabarzon sa Calamba City, umabot daw sa 166 na mga helmets ang nakumpiska mula nga sa 4 na matindahang nagbebenta nito. Ang babala naman ng DTI Mike sa mga negosyanteng nagtitinda ng mga substandard na helmet at mapapatunayang wala nga PS sticker at ICC sticker. Babala na naman. Babala na naman. Okay, sige. Babala daw silang pagmultahin. Ano ka mo? Pagmumultahin ng mula 17,500 piso hanggang 300,000 piso. Bukod pa daw ito sa pagkumpiska at pagwasak naman sa mga tinitindi nilang produkto. Sam, Mike, may nag-text ito si Bang Sani, may mensahe para sa mga katulad mo ng bumotor. Oo, okay lang daw gumamit kayo ng mga pinirata ng mga helmet. Basta siguraduhin nyo lang daw na hindi pinirata ang inyong mga bungo. Ano ba naman to? Medyo okay, parang gumaanggang naman tayo ng konti. Sobrang dikit na mga pangyayari sa mga panahon ngayon, mga kapuso eh. Okay lang daw gumamit ng pirated helmet, basta siguraduhin nilang hindi pirated na mga bungo nila. Sabi ni Mang Sani, ha? One time shot din daw ang paggamit ng pirated helmet. One time ka rin lang. Pag sumentang ka, masama ang tama ng ulo mo. Sa simento, one time ka rin. O Sam, okay, may text dito. Yo, kamusta yan? Maaraw na ba? Makulimlim pa rin ang Makulimlim. dito naman sa bahagi ng NAIA Terminal 1 sa lungsod ng Pasay. Mula rito ang inyong kapuso sa Miss Radyo, DCWB.